Nakaramdam ng kilabot ang isang babae sa La Union nang may makita raw itong kumikislot-kislot na uod na tila ba merong buntot. Ano kaya ito? Kuya Kim, ano na? Ang mantsa ng damit, kaya raw labhan ni Esperanza. Pero ang kanyang takot nang makita ang uod na ito na kumikislot-kislot at meron pang buntot. Mahirap daw burahin. Nagtataka ako may mahaba siyang buntot. Ang uod, naispatan daw niya sa poso nilang ito sa San Fernando, La Union. Galaba po ako nung time na yun eh. May nakita po akong gumagalaw-galaw dun sa may mga naipong tubig. Last night, chinek ko ulit. Mas madami sila. Tapos napansin ko din, yung buntot nila, nakalagay lang sa surface ng siguro doon sila nag-breed or doon sila humihinga sa buntot na yon. Para mabigyan linaw, ang nakuha na niyang video, pinost niya sa isang Facebook group. Talagang nag-react yung mga tao doon eh. Ano nga bang nakita ni Esperanza habang siya'y naglalaba? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa nakita ni Esperanza, rat-tailed maggot. Isa itong larva na kapag tumanda, nagiging isang klase ng langaw. Ang Eristalis tenax o drone fly. Tinawag na drone fly kasi kahawig siya nung drone ng honeybee. Hindi siya peste, di ba? Consider nga natin siyang beneficial organism kasi pollinator siya. Kaya naman tinawag na rat-tailed maggot dahil meron itong tila mahabang buntot na parang sa daga. Pero hindi ito buntot kundi isang breathing tube. Ito ay tube na ginagamit nila para makahinga sila sa tubig. It can extend up to like 10 times the length of the body such that makarating yung tip sa air para makuha niyo yung air sa labas. Hindi naman daw delikado sa ating mga tao ang mga rat-tailed maggot. Pero dahil nabubuhay ang mga ito sa maruruming tubig, maaari silang magdala ng bakterya na pwedeng magkontamina sa ating pagkain o inumin. Kaya para maiwasan ang mangyari ito, dapat manatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. Posibleng present na rin doon ang mga lamok, ang mga langaw, and eventually i-invite niyan ang mga daga, ang mga ipis. Ang makakapag-correct nito ay yung sufficient na sanitation. Hindi man siya peste, but again, this is an indicator that we have a problem in our water. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, nag-dissipate o nawala na kaninang hapon yung low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, may bagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa silangan ng Luzon. Hindi inaalis ang tsansa na mabuo yan bilang panibagong sama ng panahon o low pressure sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pa naman itong epekto sa bansa pero dahil pa rin sa habagat, magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Base sa datos ng Metro Weather, maulan sa halos buong bansa bukas lalo na po sa hapon. May matitinding ulan pa rin gaya ng posibleng maranasan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganito rin ang panahon sa linggo pero mas malawakan at mas marami na ang malalakas na pag-ulan. Maging alerto dahil mataas din ang banta ng baha o landslide. Posible rin ang mga pag-ulan ngayong weekend sa Metro Manila kaya mag-monitor lang rainfall advisories ng Pag-asa. Kakulangan sa silid-aralan natupuan ang suliranin ng maraming pampublikong paaralan sa bansa. Malaki epekto niyan sa mga mag-aaral na hirap makapag-focus sa eskwela. Kaya para tugunan yan, namahagi ng school armchairs at teacher's desk ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang ating sponsor. Sinong makakalimot sa iniwang bangungot ng bagyong Ondoy noong 2009? Sa paghagupit nito sa malaking bahagi ng Luzon, maraming buhay ang nawala. Kabi-kabila rin ang pinsala, hindi lang sa maraming bahay, kundi pati sa mga iba't ibang infrastruktura, gaya ng Catmon Elementary School sa Rodriguez sa Rizal. Kaya nagpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng 4 na Kapuso classroom doon. Pero makalipas ang 15 taon, tila nanumbalik ang pangamba ng mga guro at mag-aaral dahil naman sa bagsik ng bagyong Karina at Enteng noong nakaraang taon. Nasira ang mga gamit sa eskwelahan pati na mga upuan.
Sa kabutiang palad naman po ay kahit ano pong bagyo yung dumaan sa atin, hindi naman po nasalanta ang ating building. Ang mga Kapuso Classroom ating ipinaayos. At bilang bahagi ng Kapuso ng Kalikasan Project, binigyan natin sila ng 35 armchairs at teacher's desk. Ang mga upuan mula sa reclassified project ng McDonald's Philippines, kung saan ang mga luma at nagagamit pang furniture sa kanilang mga restaurant, pinaganda, pinatibay at nilagyan pa ng stainless metal arm para maging komportable ang estudyante sa pagsusulat. Ito ay para tugunan ang kakulangan ng upuan sa mga pampublikong eskwelahan. Malaking tulong po ang upuan na to. Ito pong ibinigay nyo ay mako-complete somehow yung mga kakulangan ng paaralan pagdating po sa mga upuan. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Dumepensa ang ombudsman sa mga akusasyon tungkol sa pag-aksyon nito sa reklamo kaugnay ng paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds. Giit nito, hindi inaagaw sa Kamara ang kapangyarihang mag-impeach. Naghain ng kontra salaysay ang bise kaugnay ng reklamo. At nakatutok si Joseph Moro. Nagsumite na ng kanyang sagot o counter-affidavit si Vice President Sara Duterte sa summons na ipinadala sa kanya ng Ombudsman. Ito ay kaugnay ng reklamo base sa committee report ng Kamara na inihain sa Ombudsman. Kaugnay ng umunima anomalyang paggamit niya ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Pagkatapos naman ito ay bibigyan din ng Ombudsman ng 10 araw ang Kamara para sa kanilang tugon sa sagot ng Vice President. Ikinagulat ng Kamara ang pag-aksyong ito ng Ombudsman sa committee report ng Kamara. Ikinabahala pa ng ilan na baka makaapekto ito sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court, lalo na kung sakaling i-dismiss o ibasura ng Ombudsman ang findings ng Kamara. Pero sabi ni Ombudsman Samuel Martires, kung ayaw daw ng Kamara na may makaapekto sa impeachment laban sa Vice President, bakit daw isinumite ng Kamara ang committee report nito sa Ombudsman? Ang Office of the Ombudsman, pag nakatanggap ng committee report from both houses, from any of the houses, from the Senate or from the House of Representatives, we treat it as a complaint. We do not treat it as a paperweight or a scratch paper na titingnan lang namin. So sino ang magiging complainant dito? Alangan naman ang maging complainant ang Office of the Ombudsman. Sinagot ni Martires ang mga akusasyon ng kanyang paggalaw ay dahil appointee siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2 posisyon sa gobyerno. Hindi ko naman kinahihiya, hindi ko tinatatwa na ako'y naging Associate Justice ng Supreme Court dahil kay Digong. Hindi ko rin itinatatwa na ako'y naging ombudsman dahil kay PRRD. Mula nang ako'y inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong. Sa mga nagsasabing sana ay patapusin muna ng Ombudsman ng Senate Impeachment Court sa paglilitis nito. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Ayon kay Ombudsman Martires, fact-finding ang ginagawa ng kanyang opisina na hindi makakaapekto sa impeachment. We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. We are not going to dismiss anything. What is there to dismiss when our power is only to investigate? Paliwanag pa ni Martires ang ginagawa nilang investigasyon nakadepende pa sa kalalabasan ng impeachment court. What we have at the moment is the power to investigate and not to prosecute. The Ombudsman or any investigating body has to await the result
of the impeachment proceedings. If the impeachment proceedings will result in the conviction of the Vice President, then the Ombudsman or any investigative body, even the DOJ, can file the necessary case now, criminal case, against the Vice President. But if the Vice President is acquitted By the impeachment court. by the impeachment court, wala kaming power to charge her. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Inilabas na ang video ng panununog ng tren ng isang lalaki sa South Korea na ikinasugat ng 6 na tao nitong Mayo. Sa surveillance footage noong May 31 na inilabas ng Seoul Southern District Prosecutor's Office, kita ang isang lalaking sakay ng siksikang bagon na may kinuha po sa kanyang bag. Bote ito na may lamang palang gasolina na ibinuhos niya sa bagon. Nagpulasan naman ang iba pang pasahero at meron pang nadulas. Kasunod nito'y sinilaban ng lalaki ang tren na nabalot agad ng makapalat maitim na usok. Sabi ng mga investigador, pinlano ng 67 taong gulang na lalaki ang arson. Kasunod ng kanyang diborsyo, kinasuhan na siya ng attempted murder at arson. Kaugnay naman ang pagtulong ng Justice Department sa mga Pilipinong tetestigo sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ng Malacanang na hindi ito direktang pagtulong sa ICC. So hindi pa rin po tayo nakikipagtulungan sa ICC? Yes, directly hindi po. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. At ayon din naman po sa DOJ, kahit sino pang witnesses, kung ito po ay witnesses ng mga biktima, mapa-ICC man po ito o sa ibang mga pagkakataon, tutulungan pa rin po nila. Yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. Bago nito ay sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang ICC ang humingi ng tulong para protektahan ang mga testigo. Kaya inutusan ang kalihimang Witness Protection Program na bigyan ng seguridad ang mga testigo hanggang madalas sila sa kustodiya ng ICC. Hindi lang mga iligal na nakaparada at negosyo ang nakahambalang sa ilang bangketa kaya sinita ng MMDA. May mga bahagi na rin ng bahay. Pati fire hydrant ay ginamit sa paghugas at pagligo. Nakatutok si Oscar Oida. Bumungad sa MMDA Special Operations Group Strike Force ang patong-patong na kahoy na basta na lang iniwan sa may bangketa sa Andes Circle sa Maynila. Hinala ng MMDA, pambenta ito na walang mapag-imbakan kaya dito iniwan. Hindi tuloy malakaran ang bangketa. Hindi natin pinipigilan na maghanap buhay ang ating mga kababayan. But then again, lagi natin pinapaalalahanan, sidewalk is meant for pedestrian. Sa bahagi ng R10 Road na nasa Tondo sa Maynila, mga nagbebenta ng saging naman ang inabutan. Ang iba, hindi lang sa bangketa kundi sa mismong kalsada na pumwesto. Pang ilang beses na umano ito. May pwesto naman po kayo. Bakit pa po kayo? You have to resort to selling your items sa kalsada mismo. Sa Moriones Street naman, ginawa ng extension ng mga bahay at tindahan ang mga bangketa. Meron ding mga iligal na nakaparada. Ang mga ganyan sa Dagupan Street na unattended o walang bantay, pinagbabatak. Kalunos-lunos din ang kondisyon ng ilang bangketa matapos minstulang gawin ng bahay ng ilan. Ang isang hydrant nga, ginamit na umunong hugasan at paliguan. Ang Dagupan po is part of the Mabuhay Lane. So ang purpose po ng Mabuhay Lane is to serve as an alternate route to lessen the congestion sa mga major thoroughfares. Sa bahagi ng Chino Roces Avenue Extension naman na nasa boundary ng Makati at Taguig, may ilan pa rin pumaparada ng alanganin. Sa tapat ng isang karinderya, kabilaan ng kalsada ang may nakaparada. Ganon din sa harap ng ilan pang establishmento sa lugar. Paulit-ulit po natin pinapasadahan yan. What we have to do lang talaga dito is we have to be consistent, paulit-ulit. Hindi man natin kayang araw-arawin, but we will operate then every once in a while po. Para kahit papaano magkaroon po ng muscle memory. And kahit papaano, malesen din po yung pagiging pasaway po natin sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan ng Bacoor City Police ang pananambang sa isang lalaki sa Bacoor, Cavite. Sa kuha ng CCTV, sinundan ng suspect ang biktima sa isang eskinita saka ito pinagbabaril.
Nakatutok si Jomer Apresto. Baga alas 5 kahapon nang mahagip sa CCTV ang babaeng ito na tumatakbo papunta sa barangay hall ng Zapote 2 sa Bacoor, Cavite. Makalipas ang ilang saglit, kasama na niya ang kapitan ng barangay. Responde na pala ito sa nangyaring pananambang sa isang eskinita. Sa kuhang ito, makikita pa ang biktima na nakahandusay ilang metro papunta ng Aguinaldo Highway. Ayon sa barangay, 2 putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kanilang lugar. Nirespondihan kaagad namin, nakita nga namin na may nakahandusay na ron na may tama ng bala sa ulo tsaka sa katawan. Dispatcher daw siya ng dyan sa sakayan ng Alabang. Sabi ng barangay, person of interest na ng mga otoridad ang lalaking ito na nakuha ng naglalakad sa bahagi ng Tramo Street. Huminto siya sa isang tindahan at bumili pa raw ng sigarilyo bago pumasok sa eskinita. Makalipas ang 20 minuto, makikita ang biktima na naglalakad papasok sa eskinita. Hindi na nahagip sa CCTV ng barangay ang aktual na pamamaril, pero mayroon daw footage mula sa pribadong CCTV ang nakuha ng mga pulis. Base sa kuha ng pribadong CCTV, makikita pa ang gunman na nagtago doon at tumayo nang makita ang biktima. Sinundan niya ito at malapit ang pinagbabaril hanggang sa tuluyang namatay ang biktima. Sabi ng barangay, blanco sila sa posibleng ugat ng pamamaril dahil hindi nila residente ang biktima. Patuloy pa ang follow-up operation ng mga tauhan ng Bacoor City Police Station para mahuli ang gunman at malaman ang motibo sa pananambang. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Ngayong gabi sa Encantadia Chronicles Sangre, magkakaalaman kung anong mas matindi, yelo o apoy. Bago ang paghaharap na yan ni Perena at Mitena, maraming taga-Lireo na minahal ang character ang kailangan ng mamaalam. Kaya naman si Rian Ramos, may kuwalang sagot sa mga Encantadix na gigil sa kanyang role. Makichika kay Lars Santiago. Dumating na ang lamig ng puso ni Mitena sa Lireo. Nakakangatog sa inis at nakakadurog ng puso ang magkakasunod na pagkamatay ng mga taga-Encantadia. Mula kay Hara Cassandra, hindi mapapasayo ang Lireo. na sinundan ni Mira at Lira. Nakuha na rin ni Mitena ang brilyante ng hangin at brilyante ng tubig mula kay Alena na ikinulong pa. Dahil sa mga tagpo sa Encantadia Chronicles Sangre, biro ng isang netizen, wala mo nang gagawa ng ice at wala mo nang bibili ng yelo. Pabirong sagot ni Rian, magmainit na tubig muna this week dahil parang di raw siya muna makakalabas ng bahay sa galit ng Encantadix. Hindi pa rin ako makapaniwala. I feel like this is a childhood dream coming true. And I'm very honored to be chosen to play this role. Mamaya, susunduin na ni Banak at Nakba si Sangre Danaya sa mundo ng mga tao. Anong daan mula sa Encantadia patungo dito sa mundo ng mga mortal? Makakaharap na rin ni Sangre Pirena, Flamara at Adamus si Mitena kasama si Dea. Magsiluhod kayo at kilalanin ako bilang bagong reyna ninyo. Puring-puring araw ni Rian ang co-stars, lalo ang mga bagong sangre. It gives me so much hope talaga for the entertainment industry to see these young actors being so professional and giving so much importance to the work that they do. I think you will all really love their performances also. Parang lahat naman kami nag-extra effort. We dug deep talaga para gawing totoo yung mga character namin. Ngayong Pride Month, nagpakita rin ng suporta si Rian sa Pride Run sa Quezon City ng LGBTQIA community. We want to celebrate with them also because even in the showbiz industry, ang layo-layo na natin today from where we used to be. Kasama niya rito si Allen Dizon. Yung Pride Month na ganito, di ba, parang masarap na lang, parang sarap makita na meron silang unity, di ba?
Pag mahal mo isang tao, it's unconditional eh. Kahit ano man siya, kahit sino siya, kapag mahal mo, so kailangan mo talagang panindigan. Kamusta na si Lara? Napapanood naman si Allen sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real na pinagbibidahan ng mag-asawang Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Ang aksyon at adrenaline sa set, gusto na nga raw nilang dalhin off-cam kaya nagkakaayaan na sa paborito nilang libangan. Pinag-uusapan namin mag-ride kami, magmumotor kami kasi nagmumotor sila, so gusto nila mag-ride sa Pampanga, sa North. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Inaayos na rin ang mala VFA na kasunduan ng Pilipinas at Canada. Ang update sa pagtutok ni JP Soriano. Nakatakdang pumirma sa isang Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Canada matapos ang naging negosasyon sa Status of Visiting Forces Agreement o ZOVFA noong Marso. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay ang kasunduan sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas at Embassy of Canada sa Pilipinas para sa isang defense cooperation program. Kabilang diyan ang military education, training exchanges, information sharing, peacekeeping operations at disaster response sa pagitan ng Canada at Pilipinas. Ang Pilipinas meron ng katulad na Visiting Forces Agreement sa Amerika at Japan at kinakausap na ang iba pang bansa gaya ng New Zealand at France. Bukod sa VFA, mas palalakasin din daw ang maritime cooperation ng Canada at Pilipinas. Inaasahang bibisita sa Pilipinas ang mga Canadian frigates na lalahok sa mga paglalayag sa West Philippine Sea. Lahat ng ito matatalakay sa susunod na Philippine-Canada Maritime Dialogue na magaganap ngayong taon. Canada's work in this part of the world is anchored in our Indo-Pacific strategy, which places the Philippines as a key partner in promoting a free, open, and sustainable region. Sa selebrasyon ng Canada Day 2025 na inorganisa ng Embahada ng Canada sa Pilipinas, nagpasalamat ang DFA sa suporta ng Canada sa gitna ng mga pangaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. We thank Canada for its consistent support for international law, including UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Ang tinutukoy na 2016 Arbitral Award ng DFA ay ang desisyong nagbasura sa 10-dash line map ng China at nagsasabing iligal ang pangaangkin nito sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang sa telebisyon sinusubaybayan ang 24 oras, kundi pati na rin sa bago nitong podcast. Wala pang isang linggo mula nang ilunsad ang 24 Oras Podcast nakuha agad dito ang top ranking sa Apple Podcast sa bansa. Nanguna ito sa news category habang pumangalawa naman sa overall across all categories. Nakatutok si Darlene Kai. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Wala pang isang linggo mula nang ilunsad, number 1 na ang 24 Oras Podcast sa news category ng Apple Podcasts sa Pilipinas. Number 2 naman ito across all categories. Inilunsad ang 24 Oras Podcast nitong June 23 para pwede ring pakinggan ng 24 Oras at 24 Oras Weekend while on the go. Grateful at proud ang GMA Integrated News sa overwhelming response sa mga Pilipino sa 24 Oras Podcast. Ayon kay Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional TV at Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Ang 24 Oras Podcast ay binuo ng GMA Integrated News Digital Strategy and Innovation Lab in collaboration with 24 Oras at GMA New Media Incorporated. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 Oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Subangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.